Yung dalawang tray po natin na sinalang, isang tray na lang nang bumalik. Ito ngayon ay ginabi na tayo dito sa manuka natin. At papakita ko lamang sa inyo, lalabas natin yung mga itlog dito sa ating incubator mga kabakerd para i-candling, no? Check natin dahil ika 12 days na nila. Titignan ko kung ilan yung asahan natin na lalabas dito sa mga nabili nating fertile eggs, ano? So, sana ay madami. O, ayan. Hindi ako nagsagawa ng candling before like nung ginagawa ko dati mga kabakerd na 3 days, 7 days, no? So, ngayon ay 12 days na po na nakasalang. Ngayon pa lamang po ako gagawa o magsasagawa ng candling, no? Kasi hindi ko po maharap. So, okay naman po yun. Pero dapat ay panatilihin natin na malinis yung ating incubator para na sa ganun ay maiwasan natin yung contamination, no? Kapag ganyan kasi katagal ay dyan na po nag-i-start yung mga bugok na itlog na pumuputok, no? So, napakahalaga po kapag 7 days tayo magka-candling or 3 days. Sa akin po 3 days, no? Pero pagka mga brown eggs na kagaya nito, at least 7 days para mas malinaw natin makita yung may mga similya. So, ngayon ay samahan niyo po ako. Ipo-pull out natin itong mga to mga kabakerd, no? So, ayan mga kabakerd, na pull out ko na. Hindi ko na po napakita sa inyo dahil mabigat tong mga itlog at wala po akong kasama. So, dito ko po ilalagay yung mga fertile eggs, mga infertile, ano? Ayan, dito sa tray. So, yan. Mag-start tayo mag-candling, mga kabakerd. Sana madami pong fertile, ano? So, yan, mga kabakerd, dating gawin. Patayin natin yung ilaw, ano? Para mas madali po natin makita yung mga fertile at infertile. So, yan. Unang itlog. Wala agad laman. So, ayan. Infertile, mga kabakerd. Walang sign na may buhay yung loob ng itlog, ano? So, yan. Tabi natin dito. Ito naman, meron po, no? Ayan, sana maraming ganito para at least worth it naman yung pagod at presyo ng mga itlog na nabili natin. So, paghiwalayin ko lang, dito yung fertile at doon yung infertile, ano? Ayan. Ito, fertile. No? Ayan, sana maraming ganito. Ano? Ito, fertile to mga kabakerd. Rhode Island Red. Ayan. So, nakikita nyo po yung paggalaw ng sisiw sa loob. Ano? Ibig sabihin, healthy sisiw. Ayan, ito din. Fertile din. Ito, fertile din, mga kabakerd, oh. Ayan. So, ito ay... Uy, namatay yung ilaw natin. Ayan, fertile din po ito, ano, mga kabakerd. Ito mga kabakerd, sa mga nag-aantay po ng Brahma, ayoko pong maglabas ng ganito at hindi pa rin po ako pwede maglabas mga kabakerd kasi meron pong nag-aantay, no, na nakapagpabook na po. Bali 3 po sila, no? At isang 10 piraso na week old. Bali 8 pieces lang po 'yon. Pero bibigyan ko siya ng free na 2 dahil po malaki at madami po siyang pinabook sa akin, no? Halagang 50k po ang kanyang worth na lahat-lahat ng binili niya sa akin. So, yun po, no? At madami pa po akong freebies sa kanya ng mga week-old din na Rhode Island Red at yung
Decal brown. So, yun mga ka-backyard. So, ito. Tapos yung dalawa po is tig 5, no? Na week old din. So, ito, gaya nga po niya, no? Di pa po makapagpalabas at may nag-aantay pa po ng ganon. At wala pa po talagang lumilitaw na ang tawag nito, fertile eggs, no? So, yan. Ayan po, oh. Yun po yung pina-prioritize ko pa na sa Brahma, pero as of now po talaga, oh, wala pa pong lumilitaw. Nakataklo na po kung candling ng Brahma natin. Yung mga nangingitlog, pero ayan, oh, Brahma pa rin po ito. Ayan. Ayan, no? Wala pa rin po. Nangingitlog ang Brahma natin. Marami din po nag-aantay ng fertile eggs niya. Pero ayoko po maglabas ng magbebenta po kasi wala naman pong laman, no? Ito. Ano to? Sira. Infertile. Ito din, oh, sira. No? Brahma, ayan, oh, may nakalagay po na pangalan Brahma, pero wala pa rin talaga. Ayan. Rhode Island. Marami-rami pa to mga ka-backyard. Rhode Island din. Malapit na po itong mapisa, no? Sinalang ko to noong October 1. Tapos ngayon is October 12. Ayan. Bali 6 days na lang, ano? Ang inaantay ko. Ayan. Walang laman. Ayan. So pag ganito na at 12 days mga ka-backyard, ganyan na, kahit na hindi nyo natignan, wala talagang ugat yan, tinatanggal na natin yan sa incubator, no? Ayan, may laman, no? Kaya po sa mga nagtatanong mga ka-backyard, ilang percent ba ang hatching rate ng incubator mo, no? So, sa totoo lang po, ang incubator natin mga ka-backyard is 99% hatching rate. Ang kaso, syempre, kapag kami sinalang po tayo na, sa akin kasi po ganun po yung pagpapalabas ko. Pero po, mga kabakid, pag may sinalang tayo na hindi fertile, gaya nun, yun po sa dulo, no? Talaga pong wala yan, kahit maganda po ang incubator natin. Kung ganyan ng mga nasalang, wala rin po tayong aasahan. To, Brahma ulit, oh. Wala pa po talaga. Ayan. Napa din po. Kaya sa mga matyaga po nag-aantay ng mga palabas natin, ayan, ito po yung update, no? Wala pa din po talaga. Brahma pa rin po ito, ayan, no? May nakalagay na pangalan, Brahma. Lalagyan ko po kasi ng pangalan yung mga itlog. Lalo na yung Brahma natin, ayan. Wala pa din po. Kasi naglugon talaga yung rooster natin, ano. Ito. Rhode Island. Meron. Uy. Wala. Namatay. Ayan, oh. Namatay yung similya. Kasi yung nabigay po sa akin is 3 weeks na yatang collection to ng Rhode Island Red. Kaya may possibility na parang nai-incubate na or nade-develop na yung sisiw sa loob kapag ganun po katagal, no? Lalo na pag mainit ang panahon. Kaya minsan ay pag may mabibili po kayo na na itlog, no? Or especially sa mga native mga ka-backyard, nade-develop na yung sisiw sa loob kapag mga ilang linggo na rin.
ang nakalipas nung siya ay na-drop nung inahin, no? Ayan. Ito, wala. Patay din po ito. Siguro ito yung mga mga 3 weeks old na, no, na collection. Ito ay Rhode Island. Ay, Brahma din po pala. Ayan, oh. Wala pa talaga, mga ka-backyard. Pero ang dami nating dami nating Brahmang na isa lang, pero wala pa din talagang similya. Hopefully meron ito, no? Baka ito yung naisa lang ko na isang araw. Tignan natin. Hindi ko po nalagyan ng date, eh. Brahma din po pala. Ayan. Walang laman. Ayan, may B. Pero titignan po natin, no? Ito, Rhode Island. Meron. Hindi pa nangangalahati yung Rhode Island natin. Mas madami yung ganito. Yung mga namatay. Hindi na buo, no? Tanda na kasi yung mga itlog na naibigay sa atin. Ayan. Ito, meron. Ito, Brahma. Wala na namang laman. Brahma po ulit, no? Bakit yung mga sinalang ko kahapon? Kasi may mga nauna po akong Brahma. Ito sira. Ayan. Decalb. Ito wala din. Wala ulit. Decalb. Walang laman. To, ganito po kapag matanda na itlog, mga ka-backyard. Fertile siya pero namatay, no? Namatay yung similya sa loob. Ibig sabihin, matagal na nakastore yung itlog na hindi pa nasasalang sa incubator. Kaya pag sinalang nyo po, ganyan na. Patay na yung similya. Ayan. No? Ganyan po itsura ng namatay na similya ng itlog. Ito, ganun din po. Oh. Patay din. Dapat meron yan, pero wala, hindi na buo. No? Ganun din po ito. Isang tray na yung ganun natin. Ito, meron.
Brahma. Wala pa po, no? Rhode Island. Ayan. Rhode Island pati. Ito yung upper tray natin, no, mga kabakerd, sa taas na tray ito. Ito yung sa baba. Titignan natin. Ito meron. Ito, wala. Yan. Yan po, no? So, yan, tatabi ko muna ito. Ito isang tray. Hopefully, itong mga ito ay marami pong may laman, no? Dito sa tray na to, mga kabakerd, is pure Rhode Island na to. Kasi sa taas lang ako naglagay ng decalb saka ng Brahma. Yan. Meron. Wala. Patay. No? Wala ulit. Tignan nyo po mga kabakerd, no? Pati po yung nabilihan ko ng fertile eggs ay ganon. Puro ganito po. No? Yung nabilihan ko ng fertile eggs. So, ibig sabihin po talaga is itong month na to ay mahirap yung pagbibreed na manok, no? O may mga ano po talaga yung mga manok natin. So, sa kanila ay okay lang sa kanila to na makapagpalabas yung ganito. Kasi hindi naman po talaga may iwasan na makapagbenta tayo ng fertile eggs na infertile, kagaya po nito. Kaso ako mga kabakerd, hindi ko kaya, lalo na yung sa Brahma natin, kapag hindi po talaga ako sigurado doon na fertile, lahat yung may bibigay ko, siguro isa, dalawa, no? Pero proven naman po kasi yung rooster natin kasi 1:2 naman po tayo sa Brahma. 2 babae lang naman. So, nasasampahan yun talaga ng rooster. Pero sa ngayon kasi is wala pa talaga. Pero yung ganito, sa maramihan po, hindi po natin may iwasan yung ganito, no? Ayan. Napakadami ko na po nakuha na ganito. Uy, nabasag pa nga. Nabasag mga kabakerd na bitawan ko, no? Ayan. Ayan, no? Walang laman. Ang mahal pa naman po. 35 ang isang itlog ng Rhode Island. 35 pesos. Ayan, meron. Ito. May spot. Ibig sabihin, wala. Mahina ang similya, namatay, no? Namatay. Bago pa siya incubate, may ganyan na yan, panigurado. Namatay po yung similya niya. Ito, wala din, no? Ito, ganun din, patay. No? Eh, sabi ko nga po dun sa, nakuhanan ko, is 3 weeks na. 3 weeks na itlog, baka hindi mapisa. So, sabi niya naman is, ganun daw yung dati ko nabibili sa kanya. So, kinuha ko pa din. Pero ngayon, ay madami pong walang laman. Sasabihan ko na lang siya na hopefully ay, ayan wala po talagang laman. Ako, ayoko po sana ng mga walang laman. Ito, mga kabakerdo, yung ring blood, ayan patay. Patay po yung similya.
Ito meron. Meron din. Ayan. Meron din po. Ang ganda, no? Tada! Wala po na naman. Ito meron. Meron. Sana meron na lahat. Ayan. Wala. Wala ulit. Wala ulit. Meron. Pang 12 days po nila ngayon, no, mga ka-backyard. Ayan, o, wala. Ito, may decalb pala dito, pero uy, walang laman. I mean, infertile, no? Wala na naman, no? Wala na naman. Uy. Ano na to? 33 pa lang ang merong laman, mga ka-backyard. Out of 100 pieces na naman na itlog. Wala. O ganyan talaga, mga ka-backyard. Hindi natin maiwasan yan. Pero as a breeder, sana, 'di ba, nagagawan po yan ng paraan. Na pag hindi ka sigurado, ay, ayan, patay. Kasi ako, mga ka-backyard, ino-observe ko, kaya alam ko po na wala talaga similya yung mga Brahma natin. Kasi po, ino-observe ko kung sumasampa ba yung ating rooster. So, sa observation ko is wala po, no? Hindi po sumasampa yung rooster natin. Kaya alam ko po na hindi pa po ako makaka-oo sa mga bumibili ng itlog ng Brahma natin. Kasi ayoko pong mapahiya na ganun po yung presyo natin at wala naman po palang laman. Wala pong laman. Ayan, no? Kita nyo naman po, mga ka-backyard. Ayan. Walang laman. Ayan. Meron. So, ito po, mga ka-backyard, yung may similya, no? Bilangin natin 30, 33, 36, 40, 45, 49. 49 pieces lamang po. Out of 100 na itlog, no? Ayan. Tapos, ito naman po yung mga hindi natuloy at mga walang laman. So, ganyan po kapag bumibili tayo ng itlog. Normal yan, pero pag ganito po kadami, 50% po, no, ng nabili nyo ay wala talagang laman, ibig sabihin po ay meron pong problema yung mga breeders. Which is dapat ay pag alam po natin na ganun is nagbababa tayo ng presyo para kahit papano hindi po masasaktan yung nakabili po sa atin kasi time, effort, no, yung nasasayang. Kagaya po nito, 12 days ko iniikot, tapos sa loob po pala ng 12 days is ganito po kadami yung walang laman, no? So ayan, mahirap po syempre. Tapos ang mahal pa po. Sipin nyo po yan, 35 ang isang piraso ng itlog. No? Kaya yan.
ito lang po yung mapapakinabangan at hindi pa po natin alam kung ito ay malakas yung mga similya, kung hanggang pagpisa no ay makakaya nila. So ayan, kagaya niyan mga kabakerd, hindi natin alam. Kasi may mga sisiw pa na ano lang, nag-crack lang, tapos hindi na nakakalabas. Dahil po yun sa mahina yung sisiw, no? Madami pong factors. Mahina yung sisiw, o talagang hindi niya kayang lumabas, no? Ayan, dami pong sira, no? Hindi natin alam. Ayan, no? Ito pa lang, sabihin na po natin na tig 30 ang isa. 200, 300, 400. Napaka ano na po. Napakamahal ng itlog. Kuryente pa po. Yung pagod nyo pa. Pero yung mga yun is given na. No? Ito. May set aside ko na po muna. So yan no. Sa malalaki pong ito pala mga kabakerd. Sa malalaking farm. Tigan nyo po. Ganyan pa po yung kanilang mga production. Yung atin po is nagiging honest lang po tayo. No? Na wala pa talaga. Na buti na lang naman ay yung mga nakakabili po sa atin or mga nakapagpabook is talagang mahaba po yung pangunawa. Hindi natin kaya madaliin to mga kabakerd. Hindi natin pwede sabihin sa manok na, ay, mga itlog ka na, may nagantay sa'yo. Hindi po pwede. Pero yung ganito, oh, wala po. Ito mga kabakerd, ano ko na, babalik na natin dun sa incubator natin. Ayan. So, ayan, mga kabakerd, samahan nyo ako doon po sa, incubator natin at sasalang ko to, no? Ayan. So, lalagay ko pa po yung, yung mga Brahma natin. Baka sakali magkalaman. Magkalaman na kayo, sige na, may mga nag-aantay sa inyo. So, ayun na, mga kabakerd. Yung dalawang tray natin na yung dalawang tray po natin na sinalang, isang tray na lang nang bumalik, ayan. Okay ko muna to dito para ayan, isang tray na lang nang bumalik lang siya nung bumalik mga kabakerd, isang tray na lang, So ayan, imbis na kasi last time nung bumili po ako, medyo mababa. So sabi niya ngayon is magaganda na daw po kasi yung kanyang itlog. Kaya tataasan niya na daw. So syempre as nag-aalaga din po ng manok, alam ko kung magkano na yung mga feeds, vitamins, etc. etc. No, hindi ko na po hinindian. So iyon. So ayan. Dapat talaga is mapag-observe tayo sa mga alaga natin para alam natin kung paano natin ba-valuehan, no? Kapag i-market natin, magkano ba ang value? Kasi kung di natin sure, yung quality ay nakakahiya po do sa bumibili. So, yan. Ayan, no? Ang mga Rhode Island Red natin. Ito yung mga tuka nila, mga kabakerd. Dark na dark. Ayan. Magwa 1 month old pa lamang to sa 18 October. Ang ducklings natin ay magwa 1 month pa lang sa October 22, no? 22 yan. So ito wala pa silang 1 month. Laki na nila mga kabakerd. Ang tatakaw din, no? Ayan. So hanggang ngayon meron pa rin silang ilaw. Kaya pag makikita nyo po sila ng umaga, wala ng tubig, pero sila tuyong-tuyo po, no? Kasi may ilaw silang pinagpapainitan at pinagpapatuyuan, no? Ito babae po ito. Ayan. At least may lumitaw na babae. Ito lalaki, oh. Ayan po. Lalaki. So yun lamang mga kabakerd. Salamat po sa panonood. At sa mga walang sawang sumusuporta sa munting channel natin. At happy farming and happy breeding po ulit sa ating lahat.